Alam mo na ba kung paano mag-renew sa inyong NBI clearance? Napakadaling paraan. Oo, kasi kahapon ako ay pumunta sa NBI Satellite sa Bansalan na pinakamalapit na branch sa amin dahil magpaparenew ako sa aking NBI clearance. So, noong nakaraang video natin, ang pinag-usapan natin is paano yung door-to-door na renewal sa NBI. So, ito naman ang ginagawa ko kasi medyo may sabi na medyo mahal ang door-to-door, which is tama naman. Ang babayaran sa akin kung magpa-door-to-door ako is 510 pesos. So, sobrang mahal. Kaya naman, gumawa ako ng options kasi magpaparenew kasi ako ng NBI kasi last expired na kasi yung NBI clearance ko. Kaya ayon, nag-decide ako na punta na lang sa pinakamalapit na NBI satellite sa amin. And I found out na napakadali lang pala. So, yan ang ating pag-usapan ngayon. At bago natin pag-usapan ng content na ito, hayaan nyo muna magpapakilala ako sa inyo. Ako po si Ruel Mendoza Tanyo. Kung ikaw ay bago pala sa aking YouTube channel, huwag kakalimutan na i-like ang video ko ito. Mag-comment ka if may katanungan ka or kung nasagutan ko ang katanungan mo sa iyong isipan patungkol sa NBI renewal informations. And also, kung nais mo na tulungan ang channel ko na ito na mag-grow, just help me by just subscribing it. At kung gusto mo na ma-notify sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, i-bell notification mo na. At samahan mo ako hanggang sa dulo, nang sa gayon, makuha mo ang punto ng video na ito. Ang una kong ipapakita sa inyo is, paano ba magbigay ng appointment sa NBI or paano ba mag-book ng appointment. So, let's go. Una-una natin gagawin ay pupunta tayo sa Google Chrome, pwedeng sa Safari, or sa browser. So, ang gagawin nyo lang dyan is i-search nyo ang NBI clearance at yung pinakauna ang ating i-click. Yan, ang MYAG. So, may nakalagay dyan na renew your NBI. So, click lang natin. Ang gagawin natin dito is I agree, tapos i-close lang natin. Pero hindi ko makita, so tagilid mo na, close. Ayan, so nung una, yan ating pinili, door to door yun. Pero mas mahal kasi siya, umabot siya na 500. So, dito tayo dapat, yung pinakauna yan. Huwag tayo dyan kasi mahal, medyo mahal, at daming i-filled out. So, ang gagawin natin is, sa mga first time job seeker, yan ang i-click nyo. Ito, yan. Pero ako, dito ako. And gladly, yung email at password ko is nandyan lang. So, click ko lang. So, ayan. So, ang gagawin natin is, mag-apply tayo ng clearance. Oo, mag-appoint tayo. So, ayan. Pagka-click nyo agad, so makikita nyo yung apply for clearance. So, meron ding edit information kung nais mong i-update ang yung details na nakalagay dyan sa NBI. Kung married ka, change mo na yung name mo or surname mo. So, pwede yan. So, ako, sa akin, wala mong nagbago. Yan pa rin. So, ang gagawin ko is i-continue ko lang. So, double check natin para naman clear at clear. Wala tayong palya sa NBI. So, click natin ang apply for clearance at yan. So, ang ID na dadalhin ko is PRC ID na alam niyo yung ID ko. So, gagawin natin is i-certify. So, ang nakalagay dito, note, bring this document for verification. So, yan yung dadalhin mo para mag-verify sa So, ang gagawin natin is i-click natin ang agree at saka ito, reminders. Pwede yung basahin ng reminders. And ayun naman ay hahanap tayo ng pinakamalapit na branches sa atin at kukuha tayo ng slot. So, ayan. Marami pa. Hindi pa makita dyan kung anong slot. Color blue iyon. Tapos ako ay mas malapit sa akin ang Bansalan. So, ayan. Bansalan, Davao del Sur actually. Pero Davao nakalagay dyan. So, nilagay ko ang Bansalan Davao. So, nagdadawang isip ako nito eh. So, ayan. Mayroong mga available slot, AM at saka
PM. So maraming ang mga available slots sa aming lugar at saka hinanap ko lang ang mga ano. So pinili ko dyan ay hapon. Oo. Tapos ito yung mangyari, 130 yung babayaran. So, di ba, mura lang talaga siya kagaya ng door-to-door, umabot ng 510. At saka, pwede ka makapili ng mga slots na gusto mo, AM ba or PM ba. At ito yung mangyari, nakalagay dyan appointment schedule sa bansalan. At saka ito yung mga kung saan mo babayaran ang iyong transaction. Kasi kinakailangan bayaran siya para naman ma-proceed ka na sa next transaction. So, meron yung GCash na option. So, click natin ang proceed para babayaran natin ang GCash. So, proceed to payment. So, click mo yan. At yan ang iyong reference number. So, screenshot mo ang reference number mo para naman malaman mo sa pagbayad mo. So, ayan, double check natin ang tapos yan ang ating nakapending pa siya, kinakailangan pa siya babayaran. Oo, so nahanap lang ako ng pamaraan para mabayaran ko agad para bukas makapagpunta na ako sa NBI at may presenta ko ito. Yan, so tawag ito. Ayan, ang nangyari is punta tayo sa GCash. Babayaran natin yan at wait lang for a while. So dito sa GCash hanapin mo yung bills. Ayan, click natin yung bills. So may makalagay sa load transfer. Dito tayo sa bills. So i-click natin ang bills, tapos i-click natin ang government, and then i-search natin ang NBI. So search natin NBI, yan. So, meron tayo nakitang NBI. So, click lang natin. At saka dito, ilagay natin ang amount, which is, so 130. Ito yung tapos paid na. Tapos na ako magbayad. Sobrang dali lang po. Nasanay, naging gabay ang video ko sa pag-renew ng inyong NBI clearance. At kung hindi nyo alam kung ano yung mga steps sa paano ba mag-book ng appointment sa NBI, so, yun lang po yung gagawin ninyo. Dahil ang ginawa ko, kung ano yung ginawa ko pag-appoint sa NBI, dahil pupunta ako at mag-renew, so, ginawa ko yun para naman meron kayong ideya kung ano yung dapat ninyong gawin, saan kayo pupunta. And make sure na hindi dapat nakalimutan ang mga email at saka password. Gladly, ang email at saka password ko sa NBI ay na-save ko sa aking cellphone na iPhone, dahil kapag i-click ko with fingerprint, malalabas na siya kasi nakalimutan ko na kasi yung password ng aking NBI na account. Kaya naman hinanapan ko talaga ng paraan at medyo nahirapan ako nung una kung saan ba ako magre-renew. Kasi mayroon naman nakalagay na renew your NBI clearance now, but yun nga, sobrang mahal. Nag-try ako, 510. Oo. And sabi ko, kung mag-renew ako, pupunta lang ako doon sa pinakamalapit na area sa amin, it's 160. So, mas malaki yung matitipid ko na pera. Kaya naman, ayun, binook ko talaga yung appointment at agad-agad, pagkabukas yung aking appointment sa NBI. And sinundan ko talaga yung mga dapat kong sinundan. And kailangan makabayad ka within the time given na babayaran mo yung kung nag-online ka, nag-online payment yung pinipili mo. And that time, medyo nasira yung GCash ko, pero ipinakita ko sa inyo ngayon ang GCash kasi mas convenient lang din ang GCash. I use Paymaya sa pagbayad ng aking NBI na transaction. Mabilis lang naman siya. Oo, walang mabagal na pamaraan. So, I'm glad sa online appointment. Dahil magkarating ko doon sa sa area kung saan ang branch ng NBI, walang agad punta agad, asikaso agad yun dahil kapag appointment. So, kung ikaw nagtatanong, may anong tawag dito, walk-in ba
kung ikaw ay kukuha ng inyong NBI clearance. Yes po, sa branch na pinuntahan ko kahapon is pwedeng mag walk-in. Yung ibig sabihin, hindi ka na magpapa-appoint dito sa online. Pero sa akin, ayaw ko kasing madami pang mga ano yun doon sa NBI. So ako, nag-book na lang talaga ako ng aking appointment naman para safe at saka mas madali pang proseso. Dahil ang gagawin mo lang, ipapakita mo lang yung reference number at ang mangyayari is process agad. So, ayun. May dalawang option lang din yung matatanggap mo doon. Either hit ka or madala mo talaga yung inyong NBI clearance. And ano ba yung mga dapat mong dalhin na mga documents papunta doon sa NBI? So, unang-una, yung reference number. So, you can either print or you can either show it sa teller ng NBI staffs. But, make sure, kasi nakadepende yan sa mga NBI branches. Medyo sa amin walang tao, pero may ibang NBI talaga napakaraming tao. So, I know na mas better if sa ibang ibang branch, much better if mag-appoint kayo dahil kayo talaga yung priority at wala na kayong mga isusulat pa na mga bagay-bagay. Kung ang inyong NBI office naman ay medyo hindi matao, wala masyadong tao, so ang gagawin nyo lang is mag-walk-in kayo. So mas madali lang naman. Napakadali lang ng NBI kasi pagpunta ko kahapon, mga ilang segundo lang, ilang minuto lang ata yun, mga 2 minuto, tapos na yung transaction. So, napakabilis. Pero kung sa door to door, aabot ata yun ng mga days, no? Days before marating sa inyo. Tapos, kinakailangan ko na yung NBI ko dahil mayroon akong ina-apply na isang trabaho at kinakailangan talaga ng NBI. So, sa mga hindi pa alam po ano mga purpose ng NBI, so ang NBI po ay ang purpose dyan, inaalam kung ikaw ba ay mabuting tao or ikaw ba ay nakagawa ng masama or ikaw ba ay may record na sa yan. So para din sa mga safety ng government, no, lalo na sa mga employer kasi nag-background checks yan sila at inaalam nila kung ikaw ay may good record or bad record para naman sa kanilang safety din. Kasi napakadami ng mga modus ng mga tao ngayon. So, para maiwas tayo sa mga ganong bagay, sa mga sakit-sakit or tawag dito, mga modus ng iba. So, ayun, hinahanapan tayo ng NBI para ipapakita natin kung talaga tayo, sincere tayo sa ating ina-apply ang mga trabaho. At pagpakita natin sa NBI, walang nakalagay na record. So, ayun ang aking update na sana ay nasundan ninyo kung paano ba mag-book ng appointment sa NBI. So, that's it for today. See you again next time sa aking vlog. Bye-bye!